Sumasakit ba ang tuhod mo kapag umaakyat ng hagdan, tumatayo o naglalakad? Panahon ng i-activate at stretch ang mga kalamnan para maibsan ang bigat sa tuhod. Sa video, ipapakita ko ang 3 simpleng ehersisyo na pwede mong sabayan, kaya sumali na. Kung nagtatanong ka, saan ba galing ang mga problema sa tuhod? Karaniwan tulad ng dati, ito ay dahil hindi natin masyadong na-stretch o nahahabaan ang ilang partikular na kalamnan. Sino talaga ang malalim lumuhod? Sino ang tama ang pagtupi ng tuhod? Tama, nawawala ang lahat ng iyan kaya umiikli ang mga kalamnan. At dahil doon, masyadong nabibigatan ang tuhod. Dahil hinihila ng tensyon ng mga kalamnan ang tuhod ng sobra. Apektado rin ang meniscus at nagkakaroon ng sakit. At kapag naunat at naging mas flexible ulit ang mga kalamnan na responsable dito, mawawala na ang sanhi ng sakit. Mapapansin mo rin ito. Sa unang ehersisyo, lumuhod ka muna. Kung sabihin mong, masakit ito, hindi ko kaya. Kailangan nating magawa ito kahit papaano dahil mawawala rin ang pananakit ng tuhod mo. Kung hindi ka luluhod, magiging mahirap talaga gawin ang ehersisyo sa paraang mawawala agad ang sakit. Ang mga sakit na yan. Madalas, depende ito sa tigas ng niluluhurang sahig. Baka sapat na ang banig, pero kung hindi pa rin sapat, kumuha ka ng kumot at tiklupin mo ito ng paulit-ulit hanggang sa maging makapal ito. Lumuhod tayo doon pagkatapos. Dapat, okay na, nasabi ko na. Subukan mo gawin sa kama. Hindi dapat masyadong malambot ang kutsyon para may sapat kang suporta. Pero kung may suporta ka naman, pwede mo rin gawin sa kutsyon. Siguro pagkagising sa umaga, halimbawa. Kahit paano, pumunta ka sa posisyong ito at pagkatapos ay umatras ka hanggang maramdaman mo. Ngayon, may tensyon sa tuhod na kadalasang nararamdaman sa ibabaw, mismong tuhod o ilalim ng tuhod sa bahaging ito. At kapag naramdaman mo na may tensyon, na may sumasakit, huwag kang matakot. Maaaring ito pa nga mismo ang sakit na nararamdaman mo kapag umaakyat ka ng hagdan at nararamdaman mo rin ito ngayon. Doon mo malalaman na tama ang ehersisyo kasi makikita mo sa kalamnan at fascia na masyadong maikli. Kung kaya mo pang bumaba ng kaunti pa, gawin mo hanggang doon. Ang ibig kong sabihin, mula dito sa taas hanggang sa pag-upo, kahit saan ka naroroon, doon ka manatili. Doon tayo magtatrabaho at magsisimula ang ehersisyo. At ang mahalaga lang dito, manatili ka lang sa posisyon na kinalalagyan mo. At ano ang nangyari? At kung dati ay ramdam na ramdam mo ang sakit, mapapansin mo ngayon pagkatapos ng 10-15 segundo na, uy, nababawasan na ito. Pag nabawasan na, tsaka ka papasok ng konti. Tama. At ulitin mo ulit, kapag kaya mo pa, kapag kaya pang tiisin at parang masarap na sakit pa lang, tapos maghihintay ulit tayo. At kapag humupa na, kapag mula sa 7, 5 o 7, kung anuman ang level mo sa scale na yon, kapag bumaba na ito sa 6, doon mo na dapat dagdagan ulit ang stretch. Kung nakaupo ka na, maupo ka muna, ina. Tapos pwede ka nang lumapit at bahagyang sumandal pa atras. Para sa iba, maaaring sa hinaharap pa ito, pero ayos lang pagdating ng panahon. Pagkatapos, siguraduhin mong hinihigop mo ang iyong pusod papaloob para maisama mo ang balakang paatras. At kapag isinama mo ang balakang, mas mararamdaman mo ang lakas o pag-unat dito sa iyong hita. Lahat ng nararamdaman mo sa tuhod, hita o singit ay nakakatulong gumaan ang tuhod. At kahit anong posisyon pa yan. Ngayon, itulak ang parehong paa sa sahig na parang iuunat mo ang mga binti. Idiin mong mabuti ang paa sa sahig, parang iniunat ang binti. Pagkatapos, bitawan ulit at tingnan kung kaya mo pang lumalim sa pag-unat. Para kay Ina, ibig sabihin nito ay ilayo pa ang kamay sa likod. Para sa'yo, baka kailangan ibaba pa ang puwitan papunta sa sakong. Pagkatapos, idiin ulit ang parehong paa sa sahig ng buong lakas. Mag-ipon ng lakas, dagdagan pa ito. Kaya mo bang magsikap talaga ng todo? Gawin mo ng kasing dami ng kaya mo. Mas marami, mas maganda. At muli, mag-relax. At pumasok pa ng kaunti sa pag-unat. Pagkatapos, ulitin, itulak ang paa sa sahig. Kasing higpit ng kaya mo. Kasing higpit ng kaya mo. Konti pa.
konti pa pang itulak, at pagkatapos pakawalan. At isa pa, mas ilubog pa sa pag-unat. Dagdagan pa ng kaunti, tuwing humihinga palabas, dagdagan pa ng kaunti. Pagkatapos mabilis kang humiga ng padapa. Hilain ang mga sakong papunta sa puwitan. Sinaw, hilahin papunta sa puwitan. Kung sumakit o nagka-cramp, bitawan sandali, iunat, tapos ituloy. Pero kung wala namang problema, hilahin mo lang. Hilahin pa ng mas marami at hilahin pa ng kaunti at dagdagan pa ng kaunti. Mag-relax ka muna at umupo, iunat ang mga binti dito sa harap. Ngayon, naunat na natin ang harap ng hita dito mismo. At ngayon naman ay lilipat tayo sa likod ng mga binti. Pati na rin ang binti sa ibaba ng tuhod. Ilagay mo ang strap sa isang paa. Kung wala kang strap, pwede kang gumamit ng sinturon o tuwalya. Ang ehersisyo ay pwede ring gawin kahit walang gamit. Kailangan mong itayo ang tuhod dito. Bitawan muna, hawakan ang tuhod at hilahin ang sarili paabante gamit ito. Para sa pag-unat, ayos lang naman, pero hindi mo magagawa ang strength training dahil kailangan mo ng panlaban na puwersa paabante para sa strength training. Mas mabuting gumamit ng sinturon, loop o tuwalya para hilahin, tapos pwede mo ulit pabagsakin palabas. Tama. At hilahin mo muna ang paa mo paatras hanggat kaya mo. Pakiusap, hilahin mo ang paa mo paatras hanggang maramdaman mo ang pag-unat sa binti sa ilalim ng tuhod. Dahan-dahan mong hilahin ang sarili mo papasok. At kapag naramdaman mo na ang pag-unat sa binti mo, subukan mong yumuko paabante ng tuwid ang likod hanggat maaari. At mapapansin mo, ang pag-unat ay mula sa itaas ng binti papunta sa likod ng tuhod. Kapag naramdaman mo, hawakan mo lang hanggat kaya tapos huminga ng malalim. Saka dahan-dahan mong ilapit ang katawan mo paabante, milimeter bawat galaw. Dapat manatili ang paa sa ganitong posisyon. Huwag maging pabaya sa paa. Huwag hayaang mawala sa pag-unat, kundi panatilihing mahigpit ang strap. Hilain mo ang paa papunta sa katawan at katawan papunta sa paa. At mapapansin mo, lalong tumitindi ang pakiramdam. Pero manatili ka sa loop, ha? Alam ko kaya mo pa, pero manatili ka sa loop para mas madaling sundan. Ngayon, gawin mo ng eksakto ang sinasabi ko. Pakiusap, medyo mahirap ito. Hawakan mo lang lahat ng ganyan at subukan mong iusog ang harap ng paa mo paabante pero hawakan mo pa rin ng mahigpit. Pangalawa, idiin mo ng todo ang likod ng tuhod mo sa sahig. At pangatlo, gusto mong ibalik ang katawan mo paatras. Pagkatapos, mag-relax ulit, hilahin pang mas malapit ang paa at iusog paabante ang katawan. At ngayon ulit, gusto ng paa mong pumunta sa unahan? Gusto ng katawan mong pumunta sa likod? Gusto ng likod ng tuhod mong bumaba? Kaya idagdag mo yan gaya ng sinabi ko. Pakawalan ulit at hilahin ang paa pabalik at ilapit pa ang katawan sa unahan. Kung mas matangkad ka at mahina mag-unat, ayos lang, mag-practice ka para sa sarili mo. Uulitin ko, ang paa ay gustong pumunta sa unahan, katawan sa likod at tuhod idiin pababa gamit ang likod ng tuhod. At mag-relax. Bitawan mo ang strap at hilahin mo ang sarili mo papunta sa unahan. Hilahin mo ang sarili mo papunta sa unahan. Hilahin paatras ang paa. Hilahin paabante ang katawan. Hilahin paatras ang paa. Hilahin paabante ang katawan. Ngayon, nagbabalanse ang mga kalamnan at natututo silang magtulungan. At dahan-dahan ulit lumabas. Gawin din sa kanang bahagi. Ngayon, gagawin natin ang pareho sa kanan. Kunin mo ang loop o tuwalya. Kung ano man ang meron ka, at hilahin mo muna ang harap ng paa mo papalapit sa iyo hanggat kaya mo. Dapat maramdaman mo ito sa itaas na bahagi ng binti mo. Pag naramdaman mo ito sa binti, igalaw ang katawan pasulong. Pero dapat manatiling tense ang binti mo. Mas mainam kung hindi masyadong baluktot ang mga braso para mas madali.
Hawakan mo sa harap para laging tuwid ang mga braso. Iyon ang pinakamaganda. At ngayon, dahan-dahan mong hilahin paatras ang paa at hilahin mo rin ang katawan mo papunta sa harap. Ang kanang tuhod ay tuluyang tuwid. Huminga ng maayos. Sa bawat pagbuga, dagdagan pa ng kaunti. Pumasok sa pag-unat, pero siguraduhin na ang pag-unat ay hanggang sa kaya mo lang at komportable pa rin. Maganda at malalim na paghinga para ma-activate ang vagus nerve at kumalat ang pagre-relax. At ngayon, isasama na natin ang strength training. Muli, pakinggan ng mabuti. Ang unahang bahagi ng kanang paa ay gustong pumunta sa unahan, ang likod ng tuhod ay pababa, at ang katawan ay papunta sa likod. Pero pinipigilan mo ang lahat. Pinapaluwag mo, hinahatak pa atras ang unahan ng paa at nilalapit ang katawan sa unahan. At muli, gusto ng paa na pumunta sa unahan, gusto ng tuhod na bumaba, at gusto ng katawan na umatras. Bumuo ng pinakamataas na posibleng tensyon, ibigay ang tamang lakas, pakawalan at pumasok palalo. At isa pa, gusto ng harapang bahagi ng paa na pumunta sa unahan. Gusto ng katawan na umatras. Idiin pababa sa sahig ang likod ng tuhod. At magbigay ng mas maraming lakas at mas maraming lakas at kaunti pang dagdag at mag-relax at ibalik ulit sa pag-unat. Tama. At ngayon ilagay ang mga braso sa kanan at kaliwa ng paa at aktibong hilahin papunta sa harap. Hilahin ang katawan papunta sa harap, aktibo, at ang paa pabalik, katawan sa harap, paa pabalik, katawan sa harap, paa pabalik, at mag-relax ka. Sige, at ngayon gagawa tayo ng isang espesyal na bagay. Pupunta na tayo ngayon sa knee retter. O kaya kumuha ka ng 2 o 3 libro at tumayo ka gamit ang harap ng paa mo sa ibabaw ng mga libro. Subukan mo na. Iunat mo ang binti. Tama, ganyan. At ilapit mo ang balakang mo hanggat kaya mo sa unahan para maramdaman mo ng todo ang pag-unat sa binti mo. Tama. Oo, mapapansin mo rin agad kahit gawin mo ito sa tuwalya o libro. Siguraduhin hindi madudulas ang mga libro. Dahil nakaunat na ang paa, mas makakakuha ka ng mas maraming pag-unat sa iyong binti. Maghihintay muna tayo sandali ngayon. At dito, tulad ng sa ibang mga ehersisyo, maaari ka ring magkontralakas kung saan tatayo ka ngayon sa dulo ng iyong mga daliri sa paa. Hindi mo magagawa iyon dahil mabigat ka doon. Magpapahinga ka ulit at ilalapit mo pa ang balakang mo pasulong. Ingat na di gumalaw ang mga libro, magpahinga at ilapit ulit ang balakang pasulong. Sa huli, lalabas ka. Itutuwid ang kanang binti sa harap at itataas ang paa. Iunat ng todo ang tuhod, hilahin ang paa, at higit pang hilahin ang paa, iunat ang tuhod. Ulitin sa kabilang side. Pinadali ko ito para mas madaling sundan. At dahil hindi ko alam kung nailagay mo na agad ang mga libro sa tabi mo. Kung kaya mo, subukan mo ito. Talagang kakaibang karanasan ito. Tuwid na tuwid ang tuhod, bigyan ng maraming bigat. Iunat ng buo. Iunat ng buo ang tuhod. Iunat ng buo. Opo. Para maramdaman mo ang pag-unat. Kapag nababawasan ang pag-unat, kailangan mong itulak paabante ang balakang dahil lumiit ang anggulo ng paa sa ibaba. At habang lalo itong lumiliit, mas lalo namang naiinat ang iyong binti. At ngayon ulit itulak pababa ang harap ng paa. Pakawalan ulit at lumapit sa unahan. Ulitin, itulak ang paa, pakawalan at lumapit sa unahan. At pagkatapos ay bababa ka at hihilahin mo ulit ang paa pataas ng tuwid ang tuhod hanggat maaari. Ginagawa ang aktibong pag-unat na ito para maganda ang ugnayan
ng mga kalamnan na nagtataas at nagpapababa ng paa sa pagtatrabaho. Para ang iyong bukong-bukong, dahil ito ang nagdadala ng mga puwersang ito, ay maging perpekto. Ay napapasa na ng bigat. Sa madaling salita, napakaganda ng geometry, kaya minimal ang pagkasira kahit maksimum ang lakas na inilalabas. Tulad ng dati, pinakamainam na gawin ang mga ehersisyong ito ng regular at araw-araw. At mapapansin mo kung gaano kabilis kang muling makakaakyat ng hagdan ng relax. Sa Sabado, may bagong video tayo para sa ehersisyo laban sa sakit. Kung hindi ka makapaghintay ng ganoon katagal at gusto mo pang gumawa ng iba pa para matuklasan kung saan ka pa pwedeng maging komportable, subukan mong buksan ang app, nandyan na ang Prasht app. Tingnan mo roon ang mga ehersisyo. Napakaraming pagpipilian, siguradong magiging kamangha-mangha ito para sa iyo.